Hala, nagkagulo sa Senado, mga senador nagkuhudita na. Aba, grabe ah. Huli si Cheese, nagsabwa, tan, sibak sa pwesto. Aba, sibak na agad. Grabe yung pamagat ah. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas Latest News. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas Latest News at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Magandang araw mga kaibigan. Ito, bigyan ko kayo ng update tungkol sa... Ayun, bago natin simulan ang videong ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si General Macanas. Siyempre, supportahan natin si General Macanas, the General's Viewpoint. Ipagpatuloy natin. Sa nangyayari sa Senado, yung kagabi may na-cite in contempt na ambassador, Special Envoy Marcos Lacanilao, cited in contempt. Inaprobahan ni Senator Amy Marcos, pinasok na sa kulungan. Kaya lang, inilabas ka agad. Nilabas eh. Tropa daw kasi, tropa. Baka hindi talo yan. Bakit inilabas ka agad? Kasi ayaw permahan ni Senator Yun nga daw. Escudero ang contempt order. Kaya nilabas. Kaya, ayun. Kaya kasi sinasabi ko talagang parang wala namang pupuntahan talaga tong investigasyon na to eh. Para sa akin, tigil nyo na yan eh. Kasi parang wala din namang mangyayari. Parang pinapayagan lang kayong mag-imbestiga sa kanila, pero talagang wala na kayong dapat na gawing ibang aksyon. Kailangan imbestigahan nyo lang sila. So kung gusto nyo imbestigahan, tanongin nyo sila. Pero ibang aksyon na gagawin nyo, wala na. Hindi na nila anuhan yan, papaboran yan. Diba? Kaya parang baliwala na rin kung ano yung mangyayari dyan sa investigasyon na yan. Hayag si Senator Amy na ayaw ng Senate President eh. Nilapas. Sito ngayon, dahil sa pahayag ni Senator Amy na parang ang sinisisi niya si Senate President Escudero, rumis ba si Senator Escudero? Ito, Inquirer.net na balita, post 17 minutes ago. Bago-bago lang. Basahin ko Senate President Cheese Escudero lambasted. Mabigat ito. Sinupalpal. Ano pa ang ibang word ng lambasted? Lambasted. Binuljak. Basta. Lambasted Senator Amy Marcos on Friday, boldly telling the presidential sister to refrain from using the Senate as a platform for her own political objectives. Aba, parang matindi yun ha. Matindi yung paratang na yun ha. Parang ginagamit yung Senate sa ganon, yung hearing na yun ha. About sa political agenda. Aba, parang nagdedeklara na ng war. War is war ha. Si Quezon ha. Ba, ano kaya magiging sagot ni Senator Amy dito ha? Ba? Bigat ito. So, pang-election lang pala itong Senate hearing na ito ni Senator Amy. Yun ang sinabi dito. So, ibig sabihin, parang exposure lang tong election na to. Parang yun yung sinasabi sa kanya dito. No? Kahit naman sino maiisip na ganun yung pinaparating doon sa ano na yun. Di ba? Na sinasabi na yun about kay Senator Amy. Dahil alam naman natin, no, na si Senator Amy, no, hindi nakikita sa lahat ng mga survey. Di ba? Hindi siya nakikita kahit anong mga survey ang lumalabas, wala tayong nakikita na nasa Magic 12 ang isang Amy Marcos na talagang malayo sa mga nangyayari dati. Hindi katulad dati, kapag sinabing Amy Marcos, hindi yan mawawala sa Magic 12. No? Hanggang ano nga yan, top 8. Diba? Sa top 8, hindi siya nawawala dyan. Diba? Kaso nga lang talaga dito, ang laki ng ibinagsak niya. Diba? Biglang nawala yung pangalan niya. Kasi may mga nag-iisip din, no, na iba na nagkaroon ng investigasyon kasi bumababa na yung rating ni Senator Amy sa mga survey sa senatorial. 'Di ba? Kaya ginagawa to para tumaas, ganyan para makakuha ng simpatsya, no? At sinabi naman natin no na wag natin sanang bigyan ng kahulugan, no? Yung ginagawa ni Senator Amy dahil kahit papaano is makakatulong ito sa kaso ni PRRD. No, kung ano man kasi ang maririnig dito is pwedeng maging ebidensya
no, para maiano kay PRRD para magkaroon siya ng laban, dagdag laban sa kanya yon. Hindi yung dagdag para makulong si PRRD Sinasabi ko, yung dagdag yon para may laban si PRRD. Yun. Hindi ko maipaliwanag ng maayos no? Huwag mong gamitin ang Senado, yung hearing mo para sa iyong political objective. Nako. Early Friday, April 11 ngayon, paratakan ka ng ganun, grabe. Ano kaya magiging race back ni Senator Amy dito? Refuted Marcos' claim that he refused to sign the contempt order of Special Envoy on Transnational Crimes, Ambassador Marcos Lacanilao, who was cited in contempt and ordered detained in the Senate for allegedly lying. Kasi nga sinasabi ng karamihan, no, malabo talagang aksyonan ni Cheese, no, yan. 'Di ba? Hindi lang naman sa atin ang gagaling kundi sa iba. No, dahil alam naman natin kung sino talaga yung nag-upo sa kanya diyan bilang Senate President. Syempre bilang utang na loob sa taong pinagkakautangan mo na loob, ikaw ba ay lalabag sa kung ano man ang ano niya, 'di ba? Syempre kahit papaano is mahihiya ka naman kahit konti. 'Di ba parang ganun yung nangyayari? Parang nagkakaroon siya ng palabra de honor sa mga taong pinagkakautangan ko ng loob. Parang ganun yung nangyayari ngayon. No? Kaya para sa akin talaga is parang baliwala na ang investigasyon na yan. Yung Senate hearing na yan. Parang nagsasayang na lang tayo ng pera dyan. No? Parang baliwala. So nalaman naman natin na ang sagot nila. No, talagang hindi naman talaga sila sasagot 'Di ba? Wag na natin hintayin yung sagot talaga nila ngayon. Yung tunay na isasagot nila. Wag na natin hintayin yun dahil hindi natin madidinig yun. Ngayon, sa ngayon, hindi natin madidinig yan. Ngayon, kung sakaling sa mga darating na sa susunod na taon, kung sakaling maging by administrasyon, siguro pwede nyo nang itanong uli yan at sasagot na talaga sila ng totoo. Maaaring ganun ang mangyari. No, pwedeng doon magkaroon ng pag-asa na magkaroon ng linaw, no, at kasagutan lahat ng mga tanong sa kanila. Pero kung ngayon mo gagawin talaga is parang napakalabo pa sa tubig kanal na masagot nila ng maayos yan. 'Di ba? At kung meron kayong gagawing action diyan sa Senado, malabo din naman. No? Na maparusahan kung meron kayong iko-contempt is malabo din naman. No? Dahil hindi naman talaga gaya niyan, hindi naman pinirmahan yung contempt ni So baliwala pa rin. So kung mangyayari uli yan, gano'n na naman uli. Kaya tigil na lang yan. Okay na yan. So, ito wala pang detalye ito. Pero salamat. Maraming salamat sa naging effort ni Senator Amy dito sa ginawa niyang pag-iimbestiga. Kahit papaano is nakita natin sila. No, nakita natin sila na sumasagot kahit papaano. 'Di ba? Nakita natin sila na parang napapalunok sa mga tanong. Ayos na 'yon. Sa mata pa lang nila nakikita na natin ang katotohanan No, okay na 'yon. General statement lang. So, ang pagkakalam ko, yung mga ganitong cite in contempt is nasa committee level. Once na nag-usap-usap na yung nag-decide yung committee level at naprubahan ng chairman, ministerial na lang ang Senate President pagpirma. Example, nung last year ba ito? Nung iniimbestigahan yung mga reklamo against kay Pastor Apollo Kibuloy, so ang chairperson si Senator Hontiveros. Okay. So, yun na, cited in contempt na si Pastor Apollo Kibuloy. At kailangang isyuhan siya ng warrant of arrest. Yung contempt order. Kasi hindi nga nagpakita, no? So, isyuhan ng warrant of arrest. Ang nag-usap-usap lang yung committee members and yung chairperson nung nag-object si Senator Padilla na kailangan ng botohan. Botohan muna yung mga members ng committee kung maka-garner ng I think 7 votes. Hindi matutuloy yung arrest warrant o yung contempt order, walang bisa. Dahil ang problema, kulang ang bilang ng mga senador. So natalo yung motion ni Senator Padilla. Kaya tuloy pa rin, ma-enforce yung contempt order, pipirmahan yung arrest warrant. So, kaya doon talaga inano si Pastor Kibuloy, kaya pala siya doon pinuntahan na. Kumbaga, huhulihin na siya noon sa Davao noon, yung binaba na siya. Dahil ganyan nga yung nangyari.
Ang ginawa ni Senate President Miguel Zubiri noon is, wala, pumirma lang siya kasi ang desisyon nasa committee level. Yun ang pagkakaalam ko. So ito ngayon, ang committee nag-decide na nag-motion si Senator Bato, inaprobahan ng chairperson, kinulong na. So, the only way na hindi makukulong yung cited in contempt kung ayaw ng Senate President. At ito nga, ayaw niya. So, ibig sabihin nun talaga, ayaw talaga ni Quezzo. No? Ay, nako, Quezzo. Alam mo, si Cheese, talagang hindi natin maintindihan kung ano yung nagiging takbo ng isip. Minsan maganda naman yung ikinikilos niya, minsan ang pangit ang kinikilos niya, hindi natin maintindihan. Kaya yung impeachment case ni VP Sara, medyo tayo ay kinakabahan. No, kung ano talaga ang kahihinatnan nito. No? Kaya nga sinasabi natin dito at sinasabi din ng kalahatan at lalong-lalo na ni Tatay Digong, kung gusto nyong makatulong sa akin, parang ganun, kung gusto nyo akong tulungan, ganyan, mas maganda iboto ninyo ang mga senador ko, yung mga PDP laban, di ba? Yan ang sabi ni Tatay Digong. Tama naman yung sinasabi niyang ganun. Siyempre, alam naman natin na talagang mahal natin si Tatay Digong. No, tayo lahat sumusuporta sa kanya at tayo ay humihiling na siya'y makalaya. Pero ang mas maganda talagang gawin natin ngayon, no, lalong-lalo na nung mga dumaang birthday niya, no, is alam nyo na kung ano yung magandang regalo na dapat yung ibigay kay Tatay Digong. Dahil yun ang hinihiling niya. No? Bukod sa pagdarasal sa kanya, is meron pa tayong magandang regalo na pwedeng ibigay sa kanya. At yun pagdating ng eleksyon. 'Di ba? Sa mga gustong bumawi kay Tatay Digong, ayan na ang pagkakataon ninyo. So papaano ang pag-ayaw? Ayun, hindi niya pirmahan yung contempt order. Oo. So ito, wala na ito, banggaan na. Talaga, banggaan na yan. Matira ang kasi nga, may spot na si Cheese ng ano Diba? Okay, may positiyo mo rin, Sabi niya, it's a clownery. Ano yung clownery? Katatawanan daw. Kasi ang mag-determine lang sa kung sinong makukulong, depende sa Speaker of the House or sa Senate President. Ito, positive. Nasa kanila lang yung desisyon, no? Parang kapag ikaw hindi ka tropa nila, wala, tablado ka. Yung mo rin, So sa House of Representatives, sa Quadcom, Tricom, marami nang nakakulong pa hanggang ngayon si Colonel Grijaldo. So bakit natutuloy yung cited in contempt, nakukulong? Dahil gusto ng Speaker of the House. So yun, dito naman sa Senado, I think last year, mayroon ding nakulong si Agent Jonathan Morales at yung isa pa. Panahon pa ito ni, if I'm not mistaken Senate President Miguel Zubiri. Nakulong. Nang may ilang araw si Agent Morales at yung isa pa. Ang nag-set in contempt noon si Bato, Senator Bato at Senator Jinggoy. Nakulong. Dahil pumayag ang Senate President. So dito ngayon, hindi, nakulong natuloy, pansamantala. May video ako. Kasi parang tumatakbo dito no? Kahit anong imbestigan ninyo, ang huling desisyon pa rin na kay Quezzo pa rin. No? Kahit anong gawin nyo sa investigasyon, no? Ang action pa rin ay nasa kanya. Nakadepende. Kung talagang hindi niya talaga gustong ipakontempt yan o kung ano mang hinihiling nyo, baliwala. Kaya nga sinasabi ko kanina, kung ako sa inyo itigil nyo na, sayang lang ang effort. Napanood. Ay, naku. Pumasok na sa kulungan si Ambassador Marcos Lacanilao. Kailan, hindi nagtagal. I don't know how many minutes o ilang oras. Nilabas kagad kagabi. Saglitan lang. Kaya dito ako mas sana all nilalabas agad. Ko dito kay Senator Amy na ayaw pirmahan ni Senator Escudero ang contempt order. So, press back. Huwag mong gamitin. Huwag mong gamitin ang Senate hearing for your political objective. Ayun, syempre matinding yun, no? Matinding paratang kay Senator Amy yung ganun. Ang hinihintay ko naman dito kung ano yung magiging resback ni Senator Amy doon sa sinabi niyang yun. No, parang ngayon, Senado, parang ganyan, pati sila nagkakaroon na ng ganyang diskusyonan, no? Yung binasa ko yung mga comments, hati ang mga comments, may mga pumupuri kay Senator Escudero, meron ding bumabati ko sa kanya. So, anyway, bahala na tayo, tayong bayan. Bahala na kayo.
Nakakalungkot itong nangyayari sa atin, but these are realities na nangyayari sa political landscape sa ating bansa. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas Latest News, at syempre natunghayan natin ang video na yon, ang boses na yon na nagmula kay General Macanas. Ayan, kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.